Magnanakaw ka. Wala kang utang na loob. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Elena sa malamig na sahig ng mansyon habang si Cassandra ay nakangiting tagumpay sa piling ni Ricardo. Ang 50,000 dolyar na pilit na isiniksik sa unan ni Elena ay naging mitsa ng kanyang paghihirap. Ngunit sa likod ng marangyang buhay, may mga matang nakakakita ng katotohanan. Sino ang tunay na demonyo sa loob ng bahay na ito? Huwag mo nang itanggi, Elena. Nakita na namin ang lahat. Napakawalang hiya mo para nakawan kami pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita namin sa'yo. Ang boses ni Cassandra ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa mga sandaling iyon, si Elena ay nakatayo sa harap ng kalan. Maingat na hinahalo ang paboritong lugaw ni na Jojo at Jaja. Ang usok mula sa mainit na kaldero ay may dalang samyo ng luya at sariwang manok. Ang amoy ng pag-aaruga na tanging si Elena lang ang nakakagawa sa loob ng malaking mansyong iyon. Ngunit ang init na nagmumula sa kalan ay tila biglang naging yelo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang sandok. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay, kundi isang mahinang kalantog lamang sa ibabaw ng tiles na tila hudyat ng pagkabasag ng kanyang mundo. Nang humarap siya, isang bundle ng dolyar ang inihagis ni Cassandra sa kanyang paanan. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa sahig, nadumihan ng mga talsik ng ulam at alikabok. Pero mas marumi ang tingin na ipinupukol sa kanya ng kanyang amo. Ma'am Cassandra, ano po ito? Hindi ko po maintindihan. Ang boses ni Elena ay halos bulong na lamang, nanginginig gaya ng kanyang mga kamay na ngayon ay pilit niyang pinupunasan sa kanyang suot na apron. Ang apron na yon na puno ng mantsa ng pagluluto para sa pamilyang ito ay tila naging isang simbolo ng kanyang pagkaalipin at kahihiyan. Anong hindi maintindihan? Iyan ang 50,000 dolyar na nawawala sa vault namin ni Ricardo. Natagpuan iyan sa ilalim mismo ng iyong unan, Elena. Akala mo ba ay hindi namin malalaman? Ang boses ni Cassandra ay lalong tumaas. Sinisiguradong maririnig ng lahat ng tao sa loob ng bahay. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinigilan niya ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib, nagdadala ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Sumunod ka sa sala. Nandoon si Ricardo at si Mama. Magpaliwanag ka sa kanila kung kaya mo pa. Pagmamayabang ni Cassandra bago ito tumalikod nang may mapait na ngiti sa mga labi. Sa sala, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa kusina. Si Ricardo ay nakaupo sa kanyang malaking sofa. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Matigas, malamig, at walang bakas ng emosyon. Sa tabi niya ay si Lola Ignacia na may hawak na abaniko at nakatingin kay Elena na tila isang dumi na dapat ay matagal nang winisikan ng lason. Sir Ricardo, maawa po kayo. Wala po akong kinuha. Alam niyo po na tapat ako sa inyo mula pa noong sanggol pa ang kambal. Pagsusumamo ni Elena, habang nakaluhod sa harap ng lalaking, itinuring niyang higit pa sa amo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang serbisyo sa loob ng maraming taon. Tapat? Ang katapatan ay hindi nakikita sa salita, Elena, kundi sa ebidensya. At ang ebidensya ay nasa kwarto mo. Ang malamig na sagot ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Elena. I gave you everything. I trusted you with my children. How could you do this to us? Iyan na nga ba ang sinasabi ko, Ricardo? Singit ni Lola Ignacia habang iwinawagayway ang kanyang abaniko. Ang mga taong galing sa putik, kahit anong linis mo, babalik at babalik sa ugali ng isang magnanakaw. Wala silang utang na loob. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang maliliit na boses ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Sina Jojo at Jaja, ang kambal na inalagaan ni Elena
na parang sariling mga anak, ay nakatayo doon habang umiiyak. Nakasuot pa sila ng kanilang mga pajama, ang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Yaya! Yaya Elena! Sigaw ni Jojo habang mabilis na bumababa sa hagdan, patakbong lumapit kay Elena at mahigpit na humawak sa laylayan ng kanyang apron. Daddy, don't hurt Yaya. Yaya is good. Ang maliliit na kamay ni Jojo na nakahawak sa kanyang maruming apron ay ang tanging bagay na nagbibigay ng init sa nalalamig na katawan ni Elena. Ang pag-ibig ng isang bata laban sa kalupitan ng mga matatanda. Ngunit bago pa man may masabi si Elena, marahas na hinila ni Cassandra si Jojo palayo. Huwag kang lalapit sa kanya, Jojo. Magnanakaw siya. Baka pati kayo ay saktan niya. Sigaw ni Cassandra habang pilit na itinatago ang mga bata sa kanyang likuran. Tumingin si Elena kay Ricardo, naghahanap ng kahit maliit na bahid ng paniniwala. Ngunit tanging pagkadismaya at galit ang nakita niya. Ang lalaking minsang nagpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas sa kanyang mga anak ay ngayon ay tila isang stranghero na handa siyang itapon sa kalsada. Elena, pack your things. Ayaw na kitang makita sa pamamahay na ito. Tatawag ako ng pulis kung hindi ka aalis sa loob ng 10 minuto. Ang huling hatol ni Ricardo na tumapos sa lahat ng pag-asa. Tumayo si Elena nang nanginginig ang mga tuhod. Tumingin siya sa paligid ng mansyong itinuring niyang tahanan. Sa mga gamit na siya ang naglinis. Sa mga taong siya ang nag-alaga. Ang lahat ay tila naging malabo. Tila isang panaginip na naging bangungot. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang unti-unti siyang humahakbang palayo sa sala. Bakit ang katotohanan ay tila walang boses kapag ang kasinungalingan ay nakasuot ng ginto at diamante? At hanggang kailan mananatiling bulag ang puso ng isang ama sa harap ng mapanlinlang na ganda ng kanyang asawa? Dala ang kanyang munting bag at ang kanyang durog na dangal, lumabas si Elena sa malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, tila nakikiramay sa kawalang katarungang kakatapos lang mangyari sa loob ng mga pader na yon. Ang bawat hakbang ni Elena palayo sa dambuhalang gate ng mansyon ay tila paghila sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang puso. Ang ambon na kanina ay banayad lamang ay unti-unti nang nagiging malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa, ngunit mas malamig pa rito ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bit-bit ang isang kupas na maleta na naglalaman ng iilang piraso ng damit at mga alaala ng 7 taong paninilbihan. Tumigil siya sa ilalim ng isang puno sa labas ng subdivision. Tila bumabalik sa kanyang gunita ang unang gabi niya sa loob ng bahay na yon. 5 taon na ang nakalilipas. Sariwa pa sa kanyang isipan ang amoy ng usok at ang nakatutulig na katahimikan bago ang isang pagsabog. Noong gabing iyon, isang electrical fire ang sumiklab sa nursery nina Jojo at Jaja. Habang si Cassandra ay nasa isang marangyang fashion gala at si Ricardo ay nasa isang business meeting sa ibang bansa, si Elena ang tanging naroon. Hindi siya nag-atubili. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na kurtina, binuhat niya ang 2 sanggol, isa sa bawat bisig, at tumakbo palabas kahit na nasusunog na ang laylayan ng kanyang suot. Naalala pa niya ang mukha ni Ricardo nang makauwi ito kinabukasan. Puno ng pasasalamat, umiiyak habang nakaluhod sa harap ni Elena, nangangakong hinding-hindi siya pababayaan ng pamilyang ito. Elena, ikaw ang anghel na nagligtas sa buhay ng mga anak ko. Ituturing ka naming higit pa sa pamilya. Ang mga salitang yon ni Ricardo ay tila mga bulaklak na ngayon ay tuyot na at nagmistulang tinik sa kanyang alaala. Napaupo si Elena sa isang sementadong waiting shed. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Sa loob ng 7 taon, siya ang naging ina sa mga bata, habang si Cassandra ay abala sa mga party,
shopping, at mga kaibigang kasing babaw ng kanyang pagkatao. Si Elena ang nagpuyat kapag may lagnat ang kambal. Siya ang unang nakakita sa kanilang paglakad at siya ang tumanggap ng kanilang mga unang guhit sa paaralan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay nabura ng isang tumpok ng dolyar na kailanman ay hindi niya hinawakan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang screen ay may basag na at unti-unti nang pinapasok ng tubig ulan. Tinitigan niya ang wallpaper nito, ang larawan ng kanyang anak na si Ana sa probinsya. Si Ana, na 7 taon na niyang hindi nayayakap ng matagal dahil kailangan niyang magtrabaho sa Maynila upang matustusan ang pag-aaral nito at ang gamot para sa mahinang puso nito. Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay na sumabit sa kanyang daliri mula sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng papel na lukot-lukot. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang drawing ng isang malaking bahay, isang puno, at 3 tao na magkakahawak kamay. Sa ilalim nito ay may nakasulat na mga salitang gawa sa Crayola. I love you, Yaya Elena. Ikaw ang best nanay ko. Na iginuhit ni Jaja noong nakaraang linggo. Ang munting papel na yon ay mas mahalaga pa sa 50,000 dolyar na ipinamparatang sa kanya dahil doon ay alam niyang hindi siya nabigo bilang isang tao. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Ate Elena, ang boses sa kabilang linya ay puno ng paghikbi. Si Ana. Isinugod namin sa ospital. Kailangan siyang operahan bukas din. Sabi ng doktor, kailangan natin ng 200,000 piso para sa deposit. Ate, nasaan na ang ipapadala mong sahod? Sabi mo ay may bonus ka ngayong buwan. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila walang katapusan ang pagluha ng langit. Napatingin siya sa kanyang maleta. Walang laman, kundi mga lumang damit. Wala na siyang trabaho, wala siyang pera. At ang kanyang dangal ay kinaladkad sa putikan ng mansyong kanyang inialaya ng buhay. Ate, nariyan ka pa ba? Ang tanong ng kanyang kapatid na tila isang huling hininga bago ang tuluyang paglubog. Hindi makasagot si Elena. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Saan siya kukuha ng pera? Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung siya mismo ay itinatapon ng mundong ito? Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dumaan. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nagbigay diwa sa dilim, bago ito tuluyang naglaho sa kurbada. Parang ang kanyang pag-asa na unti-unti ring nilalamon ng gabi. Hon, isipin mo naman ang kapakanan ng mga bata. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa moralidad na itinuturo natin sa kanila. Sa loob ng malaki at marangyang silid ni na Ricardo at Cassandra, ang boses ng babae ay malambing. Tila isang mapayapang oyayi, ngunit may dalang lason sa bawat kataga. Nakaupo si Cassandra sa harap ng kanyang vanity mirror. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok habang tinititigan ang sariling refleksyon na tila isang reyna. Sa kabilang dako, si Ricardo ay nakatayo sa may bintana, pinagmamasdan ng malakas na ulan sa labas. Ang kanyang isipan ay kasing gulo ng bagyong nagaganap. Rick, nakita mo naman kung paano kumapit si Jojo sa kanya. Iyon ang kinakatakutan ko. Masyado na silang nakuha ni Elena sa kanyang mga drama. What if she's poisoning their minds? What if tinuturuan niya silang magnakaw din balang araw? Pagpapatuloy ni Cassandra, ang kanyang boses ay nanginginig na tila maiiyak. Humarap si Ricardo sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Cass, 7 taon nating kasama si Elena. Siya ang nagligtas sa kambal noong may sunog. Hindi ko lang matanggap na magagawa niya ito. Tumayo si Cassandra, lumapit sa kanyang asawa at hinawakan ang mga kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig, isang perpektong pagganap ng isang inang nag-aalala. Iyon nga ang masakit, Rick. We trusted her. Pero baka doon niya nakuha ang lakas ng loob na lokohin tayo.
Akala niya, dahil sa utang na loob natin, pikit mata na nating tatanggapin ang lahat. I don't feel safe in my own house anymore, Rick. Natatakot ako para sa pamilya natin. Ito ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado ni Cassandra. Ginagawa niyang biktima ang kanyang sarili habang dahan-dahang pinapatay ang tiwala ni Ricardo sa kaisa-isang tao na tunay na nagmamahal sa kanila. Ang bawat salita niya ay tila isang malapot na putik na itinatambak sa alaala ng kabutihan ni Elena. Habang nagaganap ito, sa labas ng malaking gate ng subdivision, isang anino ang nananatiling nakatayo sa gitna ng unos. Si Elena. Hindi siya makakaalis nang hindi man lang nakakausap si Ricardo ng sarilinan. Alam niyang kailangan niya ang kanyang sahod para sa operasyon ng kanyang anak. Sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan, kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang kanyang amo. Sa loob ng silid, tumunog ang telepono ni Ricardo. Nakita niya ang pangalan ni Elena sa screen. Akmang sasagutin niya ito nang biglang agawin ni Cassandra ang phone at mabilis na pinatay ang tawag. Don't, Rick. Hayaan mo na siyang umalis nang may natitira pang dignidad. Kung kakausapin mo siya, gagawa lang siya ng kung ano-anong kwento para kaawaan mo siya. Isipin mo ang kambal. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin kapag nalaman ng mga kaibigan natin na may magnanakaw tayong katulong. Nang kalupitan ang ipinakita ni Cassandra, nang kuhanin niya ang isang plorera ng sariwang bulaklak na inayos ni Elena kaninang umaga. Walang emosyong itinapon niya ang mga bulaklak sa basurahan, kasama ang tubig na tumapon sa sahig. Everything she touched feels dirty now. Bulong niya habang matalim na nakatingin sa basurahan. Samantala, sa labas, dahil sa desperasyon, sinubukan ni Elena na pumasok muli sa subdivision. Nakipag-usap siya sa security guard na dati ay palaging binibigyan niya ng merienda. Kuya, parang awa mo na. Kailangan ko lang makausap si Sir Ricardo. Ang anak ko, malapit nang mamatay. Ngunit ang utos ni Cassandra ay mabilis at malupit. Isang tawag lang sa security office ang kailangan para ideklarang persona non grata si Elena. Ang gwardyang dati ay palangiti sa kanya ay ngayon ay may hawak na batuta at itinutulak siya palabas. Pasensya na, Elena. Utos ng management, bawal ka na rito. Sa gitna ng ulan, nadapa si Elena sa semento. Ang kanyang mga palad ay nagasgas at humalo ang dugo sa tubig ulan. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpapaiyak sa kanya, kundi ang kawalan ng boses sa mundong ito ng mga makapangyarihan. Habang naglalakad siya palayo, dumaan siya sa likurang bahagi ng subdivision na malapit sa bakod ng kanilang mansyon. Doon, sa ilalim ng dilim, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa itaas na balkonahe. Ang boses ni Cassandra. Don't worry, Mark. The money is safe. It's all part of the plan. I'll leave this boring family soon, and you and I can start over in Europe. Just wait a little longer. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Hindi lang pala pagnanakaw at paninira ang ginagawa ni Cassandra. Balak din nitong iwan at wasakin ang pamilyang itinuturing ni Elena na kanya na rin. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit, nagbibigay ng liwanag sa isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa gabi. Bad mommy, bakit mo po sinaktan si Yaya? Bakit po tayo nagsisinungaling kay Daddy? Ang boses ni Jaja ay maliit at nanginginig, halos malunod sa katahimikan ng malaki at marangyang nursery. Sa loob ng silid na punong-puno ng mga mamahaling laruan, ang kambal na sina Jojo at Jaja ay nakaupo sa sahig. Magkahawak ang kanilang maliliit na kamay habang ang mga luha ay patuloy na gumugulong sa kanilang mga pisngi. Ang amoy ng lavender at sariwang gatas sa loob ng silid ay tila naging mapait at nakakasuffocate. Isang kabalintunaan sa marahas na katotohanang kakatapos lang nilang masaksihan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Wala na ang malambing na boses na ipinapakita niya kay Ricardo.
Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng demonyo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightlight. Humakbang siya palapit sa kambal, ang tunog ng kanyang mamahaling tsinela sa carpet ay tila bawat tibok ng takot sa dibdib ng mga bata. Makinig kayong mabuti sa akin, ang baimbi ni Cassandra habang dahan-dahang lumuluhod upang mapantayan ang taas ng mga bata. Ang nakita ninyo ay isang laro lang. Isang laro para protektahan ang pamilya natin. Kung magsusumong kayo kay Daddy, kukunin kayo ng halimaw sa dilim. At si Yaya Elena, hinding-hindi na siya babalik dahil kinamumuhian na niya kayo. Ang maimping slap sa damdamin ng mga bata ay ang ideyang ayaw na sa kanila ng kanilang yaya. Para kay Jojo, ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang maliit na puso. Naalala niya kung paano siya palaging kinakantahan ni Elena bago matulog, kung paano nito hinahaplos ang kanyang buhok kapag siya ay may masamang panaginip. Ngayon, ang haplos na iyon ay pinalitan ng malamig at nakakatakot na titig ng kanilang sariling ina. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Jojo sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakabit sa isang mahigpit na buhol. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makakilos. Tila ang lahat ng lakas niya ay hinigop ng kadiliman sa silid na yon. Nang lumabas si Cassandra at padabog na isinarado ang pinto, ang dalawang bata ay mabilis na nagyakapan. Doon, sa ilalim ng makapal na kumot, isinagawa nila ang kanilang kinuha ni Jojo, ang isang maliit na biskwit na itinago niya mula sa merienda at inilagay ito sa ilalim ng unan ni Elena, isang inosenteng alay para sa taong alam nilang hindi kailanman magagawa ang ibinibintang sa kanya. Iyon ang kanilang tahimik na paraan ng pagsasabing, "Naniniwala kami sa iyo, Yaya." "Jaja, huwag kang iiyak," bulong ni Jojo habang pinupunasan ng luha ng kanyang kapatid. "I have the teddy bear. Remember what Daddy said? It sees everything." Tumingin si Jojo sa sulok ng silid kung saan nakaupo ang isang malaking kulay kape na teddy bear. Ang laruang iyon ay regalo ni Ricardo noong nakaraang buwan, isang sopistikadong gadget na may nakatagong kamera para sa seguridad ng mga bata. Hindi alam ni Cassandra na ang bawat galaw niya, ang bawat paglalagay niya ng pera sa unan ni Elena, ay maaring nakuha ng matang kristal ng laruang iyon. Ngunit ang takot ay mas matimbang pa sa ebidensya. Sa kanilang murang edad, ang banta ng halimaw at ang galit ng kanilang ina ay tila isang malaking pader na hindi nila kayang lampasan. Paano nila sasabihin ang katotohanan kung ang taong dapat nilang pagkatiwalaan ay ang siya mismong nagtuturo sa kanila ng kasinungalingan? Habang nagbubulungan ng kambal, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa labas ng kanilang pinto. Ang aninong iyon ay nanatiling nakatayo, nakikinig sa bawat hikbi at bulong ng mga inosente. Ang pinto ay may maliit na siwang, sapat na para makita ang isang pares ng mga mata na puno ng kalituhan at unti-unting namumuong galit. Sino ang nakikinig sa labas? Si Lola Ignacia ba na nagsisimula ng magduda o si Cassandra na handang gawin ang lahat para manahimik ang sarili niyang mga anak? At sa labas ng mansyon, sa gitna ng malamig na kalsada, nakatingin si Elena sa bintana ng nursery. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga haplos ng kanyang mga alaga na hindi na niya mahawakan. Hanggang kailan mananatiling lihim ang bulong ng mga bata bago ito tuluyang malunod sa ingay ng kasamaan? Bakit ka pa nagpapakita rito? Hindi ba't pinalayas ka na ni Ricardo? Ang boses ni Lola Ignacia ay kasing talim ng kristal na basong hawak niya. Sa gitna ng malawak na dining room na nababalot ng liwanag ng dambuhalay chandelier, si Elena ay nakatayo sa gilid. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang palda mula sa ulan. Ang amoy ng mamahaling steak at mabangong alak ay humahalo sa amoy ng basang lupa na dala niya. Isang amoy ng kahirapan
na tila dumi sa paningin ng mga taong naroon. May mga bisita si Ricardo, mga kasosyo sa negosyo na nakasuot ng mga suit na mas mahal pa sa kinita ni Elena sa buong buhay niya. Sa gitna ng hapag, si Cassandra ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang ngiti ay tila isang porselanang hindi mababasag, habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Sir Ricardo, parang awan niyo na po. Hindi po ako narito para manggulo. Ang pagsusumamo ni Elena, ang kanyang boses ay pumuputok sa pagitan ng mga hikbi. Ang anak ko po sa probinsya. Kailangan po ng operasyon bukas. Ang sahod ko lang po sa nakaraang buwan ang hinihingi ko. Iyon lang po, para mailigtas ang buhay niya. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Itinigil ng mga bisita ang kanilang pagkain. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Elena at sa pamilya ni Ricardo. Ramdam ni Elena ang init ng kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng pag-ibig niya para kay Ana. Sahod? Ang pang-uuyam ni Cassandra, sabay bitaw ng kanyang tinidor na lumikha ng isang matunog na kalantog sa plato. Matapos mong pagnakawan ang pamilyang ito ng 50,000 dolyar, may gana ka pang humingi ng sahod. Ricardo, are you going to let this thief ruin our dinner? Tumingin si Elena kay Ricardo. Ang lalaki ay nakatitig lamang sa kanyang baso ng wine, ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakatikom. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay tila isang kutsilyong unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Elena. Hindi man lang siya makatingin sa mga mata ng babaeng nag-alaga sa kanyang mga anak sa loob ng 7 taon. Oops! Isang biglang paggalaw ang ginawa ni Lola Ignacia. Ang kanyang baso ng mamahaling red wine ay tumagilid at ang madilim at mapulang likido ay tumapon sa kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya bago ito kumalat sa puting carpet. Tingnan mo ang ginawa mo, Elena. Nagulat ako sa presensya mo kaya natapon ang alak ko. Ang baimbi ni Lola Ignacia habang itinataas ang kanyang paa. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. Linisin mo ang sapatos ko. Ngayon din, sa harap ng lahat. Nang kabanatang ito ay ang dahan-dahang pagluhod ni Elena sa harap ng matanda. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na tiles at gamit ang kanyang sariling panyo. Ang panyong may burda ng pangalan ng kanyang anak ay sinimulan niyang punasan ang sapatos ni Lola Ignacia. Ang bawat kuskus niya ay tila pag-alis din ng huling bahid ng kanyang dignidad. Ngunit sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Ana ang nakikita niya. Gagawin niya ang lahat, maging ang maging basahan sa paa ng mga mapangapi. Mailigtas lamang ang kanyang anak. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay may awa sa mata, ngunit mas marami ang tumitingin kay Elena na parang isang palabas na nakakaaliw. Nakakaawa naman pala ang kalagayan niya. Ang sabi ng isang babaeng bisita na may suot na kwintas na diamante. Pero totoo ba ang balita na kinuha niya ang ganoon kalaking halaga? Dito na sumingit si Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot at pait. Sana nga ay hindi totoo, Martha. Pero ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Nakita namin ang pera sa ilalim ng unan niya mismo. Akala namin ay pamilya na siya rito, pero tinuklaw niya kami sa likod. Tumingala si Elena mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng sakit. Ma'am Cassandra, alam niyo po ang totoo. Alam ng Diyos ang totoo. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog sa sahig. Enough! Elena, umalis ka na. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo rito hanggat hindi mo ibinabalik ang ninakaw mo. Security! Habang kinakaladkad si Elena palabas ng 2 malalaking lalaki, narinig niya ang huling tanong ng isa pang bisita na bumasag sa kanyang huling lakas. Kung ganoon kalaking pera ang kinuha niya, bakit nagmamakaawa siya para sa sahod ng 1 buwan? Hindi ba parang kakatwa yun? Tumingin si Cassandra ng diretso sa bisita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
bago itinuro si Elena na malapit na sa pinto. Iyan ang hirap sa mga katulad niya. Akala nila ay madadala nila tayo sa drama. She is a professional manipulator. Pinaplano niya ito para magmukha siyang kawawa kapag dumating ang mga pulis. Nang isara ang malaking pinto ng mansyon, naiwan si Elena sa dilim at ulan. Ang kanyang panyo na puno ng mantsa ng alak ay mahigpit niyang hawak. Sa loob ng dining room, nagpatuloy ang tawanan at ang tunog ng mga kubyertos. Tila walang taong katatapos lang durugin ang pagkatao sa harap nila. Ngunit sa itaas ng hagdan, isang maliit na matang kristal mula sa isang teddy bear ang tahimik na nakatitig sa buong pangyayari. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos umalis, ang mga bisita ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina sa hapunan. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng sala, pinagmamasdan ng mantsa ng red wine sa puting carpet. Ang bakas ng kahihiyang tiniis ni Elena sa harap ng lahat. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Cassandra ay tila nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi nito kayang itago ang lansa ng pag-aalinlangan na nagsisimulang mabuo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang umakyat si Ricardo sa ikalawang palapag upang tingnan ang kambal. Inasahan niyang tulog na ang mga ito, ngunit pagbukas niya ng pinto ng nursery, bumulaga sa kanya ang isang tagpong nagpahinto sa kanyang paghinga. Sina Jojo at Jaja ay nakaupo sa sahig, sa tabi ng kama ni Elena na wala ng sapin. Nayakayakap ang dalawa sa isang lumang uniforme ni Elena na naiwan sa pagmamadali nitong umalis. Ang tela ng uniforme ay basa na ng kanilang mga luha. "Daddy, bakit wala na si Yaya?" Ang tanong ni Jaja sa pagitan ng mga hikbi. Sabi ni Mommy, bad person siya. Pero siya po ang nagtatahi ng mga butas sa damit namin. Siya po ang humahalik sa amin kapag may sugat kami. Lumuhod si Ricardo at niyakap ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matulis na bagay sa bulsa ng uniforme ni Elena. Nang ilabas niya ito, nakita niya ang isang maliit at kupas na rosaryo na gawa sa kahoy, na tumama sa kanyang konsensya. Isang simpleng bagay na pagmamay-ari ng isang taong ang tanging kayamanan ay ang kanyang pananampalataya at pag-ibig sa pamilyang ito. Kung talagang nagnakaw si Elena ng 50,000 dolyar, bakit tila ang tanging pinapahalagahan niya ay ang mga maliliit na bagay na ito? Nagsimulang mag-ikot ang mga tanong sa isipan ni Ricardo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang panauhin kanina. Kung may 50,000 dolyar na siya, bakit magmamakaawa pa siya para sa sahod ng isang buwan? Bakit niya hahayaang hiyain siya ni Lola Ignacia sa harap ng maraming tao para lamang sa barya kung kumakapit siya sa milyon-milyong piso? Lumabas si Ricardo sa nursery at pumunta sa kanilang silid-tulugan. Tulog na si Cassandra. Ang mukha nito ay payapa at tila walang dinadalang anumang kasalanan. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, nakita ni Ricardo ang iPad ng kanyang asawa na bahagyang nakalabas. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na kuhanin ito. Habang binubuksan niya ang device, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya sanay na mag-imbestiga sa sariling asawa, ngunit ang bigat ng pag-aalinlangan ay hindi na niya kayang pasanin. Tiningnan niya ang mga bank records ni Cassandra. Sa nakaraang 3 buwan, may mga malalaking halaga na inilalabas si Cassandra mula sa kanilang joint account. Mga halagang hindi naman nito ipinapaalam sa kanya. Ang bawat transaction ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Biglang umilaw ang screen ng iPad. Isang notification mula sa isang messaging app ang lumitaw. Walang pangalan ng sender, isang numero lamang. Ngunit ang mensahe ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Ricardo. Mark, I checked the account. The initial transfer is there. When are you sending the rest of the 50,000? Don't let that husband of yours suspect anything. Kailangan na nating umalis bago pa siya makahalata. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag mula sa screen ay tila sumisilaw sa kanyang paningin. Ginagawang malabo, ang lahat ng akala niya ay totoo. Ang pangalang Mark ay tila isang dayuhang salita
na nagdadala ng sumpa sa kanilang pagsasama. Tumingin siya sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. Ang babaeng pinangakuan niya ng katapatan, ang babaeng pinaniwalaan niya ng higit pa sa taong nagligtas sa kanyang mga anak ay may itinatagong madilim na lihim. Ang 50,000 dolyar ay hindi nawala dahil sa isang magnanakaw na katulong. Ito ay sadyang kinuha upang pondohan ang isang pagtakas. Ang galit na nararamdaman ni Ricardo ay unti-unting nahaluan ng matinding pagsisisi. Naalala niya ang mukha ni Elena habang nakaluhod ito sa ulan. Ang mga mata nitong puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Paano niya nagawang itapon ang taong tapat sa kanila para sa isang kasinungalingang nakabalot sa sutla? Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang dilim sa loob ng mansyon ay tila lalong kumakapal. Isang desisyon ang nabubuo sa isipan ni Ricardo. Isang desisyon na babago sa tadhana ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabilang dako, nasaan na si Elena? May pagkakataon pa ba siyang maitama ang lahat bago maging huli ang lahat para sa anak nito sa probinsya? Isang huling sulyap ang ibinigay ni Ricardo sa mensahe ni Mark bago niya dahan-dahang ibinalik ang iPad sa ilalim ng una ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng sakit at determinasyon. Ang laro ng dusa ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ang katotohanan ang mananaig. Wala ka nang babalikan dito, Elena. Kalimutan mo na ang bahay na ito dahil kinalimutan ka na rin namin. Ang boses ni Ricardo ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Elena habang siya ay naglalakad sa madilim at basang kalsada. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalang pag-asa. Hawak niya ang kanyang kupas na bag, ang tanging proteksyon niya laban sa malakas na hangin na tila gustong tangayin ang kanyang huling lakas. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang katapatan ay itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig at ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng pait. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo. Ang gutom at pagod ay nagsasama-sama upang pabagsakin ang kanyang katawan. Tumigil siya sa isang madilim na kanto, sumandal sa isang pader na puno ng lumot at dahan-dahang napaupo sa semento. Sa sandaling iyon, ang tanging nagbibigay ng init sa kanya ay ang alaala ng drawing ni Jojo na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Kahit basa na at malabo ang mga kulay, hinaplos niya ang papel ng may ingat. Tila ba ito ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa mundong may pag-ibig. Huwag kang susuko, Elena. Para kay Ana, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga luha ay muling humahalos sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang lumang diip na may maingay na makina ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nagbigay kulay sa maputlang mukha ni Elena. Bumaba ang driver, isang matandang lalaki na may suot na kupas na t-shirt at tsinelas na halos pudpud na. Si Mang Berting, ang driver na madalas niyang nakakausap tuwing namamalengke siya para sa mga amo. Elena, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Ang tanong ni Mang Berting, puno ng pag-aalala. Inalalayan siya ng matanda na makatayo. Isinakay siya nito sa loob ng jeep kung saan mas tuyo at mas ligtas. Doon ay isinagawa nila ang kumuha si Mang Berting ng isang plastik ng mainit pang pandesal at isang termos ng kape mula sa kanyang gilid. Inabutan niya si Elena na tila hindi na alam kung paano tumanggap ng kabutihan matapos ang lahat ng pang-aalipustang naranasan. Kain ka muna, iha. Alam kong mabigat ang dala mo, pero hindi mo malalabanan ng mundo
kung walang laman ang tiyan mo. Ang sabi ni Mang Berting nang may lambing sa boses. Ang init ng kape at ang lambot ng pandesal ay tila isang milagro para kay Elena. Sa kabila ng kanyang pagiging dukha, ang isang estranghero ay nagbigay sa kanya ng dignidad na ipinagkait sa kanya ng mga taong pinaglingkuran niya ng 7 taon. Ang bawat akagat niya sa tinapay ay may kasamang pasasalamat at ang bawat higop ng kape ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang mapansin ni Elena ang isang pamilyar na sasakyan na mabilis na dumaan sa harap ng jeep. Isang itim at makintab na SUV, ang sasakyan ni Cassandra. Ang plaka nito ay hindi siya maaring magkamali. Mang Berting, sundan niyo po yung kotseng yun. Ang pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang naging matapang. Bakit, Elena? May problema ba? Parang awan niyo na po, Mang Berting. Kailangan ko lang makasigurado. Sinundan nila ang sasakyan ni Cassandra. Ang bawat liko at kanto ay tila nagpapataas ng kaba sa dibdib ni Elena. Hindi nagtagal. Nakita nilang dahan-dahang huminto ang SUV sa harap ng isang motel sa dulo ng kalsada. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng kanilang subdivision. Isang lugar na nababalot ng neon lights at kaduda-dudang katahimikan. Nakita ni Elena si Cassandra na bumaba mula sa sasakyan. Hindi na ito ang kagalang-galang na asawa ng isang bilyonaryo. Ang suot nito ay isang maikling damit at nakatakip ang mukha ng isang malaking scarf. Mabilis itong pumasok sa loob, kung saan may isang lalaking naghihintay sa kanya sa may pinto. Isang lalaking may tindig na hindi kailanman magiging si Ricardo. Ang kamay ni Elena ay mahigpit na humawak sa gilid ng upuan ng jeep. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang matalim na bubog na bumubuo sa larawan ng pagtataksil ni Cassandra. Hindi lang pala pera ang ninakaw nito. Ninanakawan din nito si Ricardo ng dangal at katapatan. Mang Berting, kailangan kong makalapit. Kailangan kong makita kung sino ang kasama niya. Ang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa determinasyon. Ngunit bago pa man sila makakilos, may isa pang sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng motel. Isang sasakyan na mas lalong nagpakaba kay Elena. Isang pamilyar na kotseng madalas niyang linisin tuwing umaga sa mansyon. Sino ang sakay ng pangalawang sasakyan? Si Ricardo ba na nagsisimula ng manubok o isang taong mas mapanganib pa para kay Cassandra at Elena? Huwag mong hahayaang makuha ni Mommy si Brownie Jojo. Siya lang ang nakakaalam ng totoo. Ang bulong na yon ni Jaja ay tila isang banal na utos sa loob ng madilim na nursery. Ang magkapatid ay kasalukuyang nakatago sa ilalim ng kanilang malaking kama. Ang kanilang maliliit na katawan ay magkadikit habang pilit na pinipigilan ang paghinga ng malakas. Sa labas ng kanilang silid, narinig nila ang mabibigat na hakbang ni Cassandra sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig na tila bawat pintig ng takot sa kanilang mga dibdib. Ang amoy ng pintura at bagong muebles sa silid ay tila naging lason, sumasakal sa kanilang inosenteng hininga. Yakap-yakap ni Jojo ang isang malaking kulay kape na teddy bear na tinatawag nilang Brownie. Sa unang tingin, ito ay isang ordinaryong laruan lamang, ngunit sa loob ng isa sa mga kristal nitong mata ay may nakatagong maliit na lente. Isang high-tech na security camera na ipinalagay ni Ricardo para mabantayan ng mga bata habang siya ay nasa trabaho. Nakalimutan na ito ni Ricardo sa gitna ng kanyang mga problema. At hindi kailanman nalaman ni Cassandra ang tungkol dito dahil wala siyang pakialam sa mga gamit ng kanyang mga anak. Nasaan na ba ang lintik na laruang yon? Ang boses ni Cassandra ay galing sa labas, puno ng pait at pagkainis. Nagsimula na siyang maghinala. Kanina lang ay nakita niyang may kinakalikot si Jojo sa likod ng teddy bear. Bilang isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan, palaging gising ang kanyang pakiramdam sa anumang bagay na maaaring magbunyag sa kanya. Bumukas ang pinto ng nursery ng marahas
Tumama ang hawakan nito sa pader na lumikha ng isang matunog na yanig sa buong silid. Pumasok si Cassandra. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, na tila isang dambuhalang nagnanais lumamon ng lahat ng liwanag. Jojo? Jaja? Lumabas kayo riyan. Ibigay niyo sa akin ang teddy bear na yan. Marumi na yan. Itatapon na natin. Sa ilalim ng kama, naramdaman ni Jojo ang pawis sa kanyang mga palad. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na nakakulong sa hawla. Hinigpitan niya ang yakap kay Brownie. Alam niyang ito na lang ang tanging ebidensyang magliligtas kay Yaya Elena. Ng katapangan ng isang bata, ang pagpili na harapin ang takot para sa taong nagbigay sa kanila ng tunay na pagmamahal. Hinalikan ni Jojo ang tenga ng teddy bear, isang tahimik na pangako na hindi niya ito bibitawan. Eksakto namang pumasok si Ricardo sa silid. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait matapos makita ang mga mensahe sa iPad ni Cassandra. Nang makita niya ang kanyang asawa na tila may hinahanap ng may galit, lalong tumibay ang kanyang hinala. Ano ang ginagawa mo rito, Cassandra? Ang boses ni Ricardo ay mababa, ngunit may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Nagulat si Cassandra. Mabilis na nagbago ang kanyang mukha mula sa pagiging demonyo tungo sa isang inang nag-aalala. Oh, Rick, nandyan ka na pala. Hinahanap ko lang ang mga bata. Gusto ko silang patulugin. Pero ayaw nilang lumabas. Baka natatakot pa rin sila dahil sa nangyari kay Elena. Dahan-dahang lumabas ang kambal mula sa ilalim ng kama. Mabilis na tumakbo si Jojo patungo kay Ricardo at yumakap sa binti nito, habang si Jaja naman ay nakakapit sa damit ng kanyang kapatid. Inabot ni Jojo ang teddy bear sa kanyang ama. Daddy, look at Brownie's eye. Sabi niyo po, he watches over us like a superhero. Ang sabi ni Jojo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Ricardo sa mata ng teddy bear. Bigla siyang natigilan. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang alaala ng pagpapalagay niya ng kamera sa laruang iyon buwan na ang nakakalipas. Tumingin siya kay Cassandra na ngayon ay tila namumutla na sa ilalim ng makapal niyang makeup. Rick, itapon na natin ang laruang yan. Masyado ng luma at nakakatakot ang hitsura. Ang pilit na tawa ni Cassandra habang sinusubukang abutin ang teddy bear mula sa kamay ni Ricardo. Ngunit iniwas ito ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng emosyong nagtatalo sa loob niya. Hindi, Cassandra. Hahayaan nating magkwento si Brownie sa atin ngayong gabi. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nakita niya noong nawala ang pera. Ang katahimikan sa loob ng nursery ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay may dalang bigat ng katotohanang malapit ng sumabog. Sa kabilang dako, si Cassandra ay dahan-dahang umaatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Ano ang makikita ni Ricardo sa loob ng kamera ni Brownie? Maililigtas ba nito si Elena bago pa siya tuluyang lamunin ng kawalang pag-asa sa labas ng mansyon? O may paraan pa si Cassandra para sirain ang huling saksi ng kanyang kasamaan? Pirpirmahan mo lang ito, Ricardo, para ito sa seguridad ng pamilya natin, para sa kinabukasan ni na Jojo at Jaja. Ang boses ni Cassandra ay puno ng tamis, tila isang kumpas ng kundiman na naglalayong akitin ng kanyang asawa. Sa loob ng kanilang silid, nakabukas ang 3 malalaking maleta sa ibabaw ng kama. Mga maletang gawa sa mamahaling balat na ngayon ay punong-puno ng mga alahas, designer clothes at mga dokumento. Ang amoy ng lavender na pabango ni Cassandra ay humahalo sa amoy ng bagong imprentang papel na hawak niya. Isang deed of transfer para sa kanilang mga ari-arian sa ibang bansa. Sinasabi mo sa akin na kailangan nating ilipat ang lahat ng ito dahil sa banta ni Elena. Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may dalang bigat na tila, isang nagbabadyang unos. Hawak niya ang fountain pen. Ang dulo nito ay bahagyang nakadiin sa papel. Lumilikha ng isang maliit na mantsa ng tinta
na unti-unting kumakalat na parang lason. Yes, Rick. Nakita mo naman kung gaano siya kadesperada kanina sa hapunan. What if she hires someone to hurt us? Kailangan nating magbakasyon muna sa Europe, malayo sa gulo na idinudulot ng babaeng yon. Ang pagpupumilit ni Cassandra habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa excitement. Konti na lang, makukuha na niya ang lahat at makakasama na niya si Mark. Ngunit bago pa man mailapat ni Ricardo ang kanyang pirma, ang malaking pinto ng mansyon sa ibaba ay bumukas. Hindi ito ang mahinhing pagbukas ng isang katulong, kundi isang malakas na pagtulak na nagpalingon sa lahat. Sa gitna ng sala, nakatayo si Elena. Ang kanyang suot ay basang-basa pa rin. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga paa ay may bakas ng putik mula sa kalsada. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay palaging nakayuko at puno ng takot, ay ngayon ay naniningkad sa isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Hindi siya narito para mamalimos. Hindi siya narito para sa kanyang sahod. Narito siya para bawiin ang kanyang pagkatao. Elena, anong karapatan mong pumasok dito nang basta-basta? Ang sigaw ni Cassandra habang mabilis na bumababa sa hagdan, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. Tumingin si Elena ng diretso kay Cassandra, pagkatapos ay kay Ricardo na nakatayo sa itaas ng hagdan. Nang kanyang pagbabalik ay ang kanyang dahan-dahang paglalakad patungo sa gitna ng sala, hindi na bilang isang alila, kundi bilang isang saksi ng katotohanan. Narito ako para ibalik ang katotohanan sa bahay na ito, Sir Ricardo. Ang boses ni Elena ay malinaw at matatag. Tila isang kampana na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakita ko kayo, Ma'am Cassandra. Nakita ko kayo sa motel kasama si Mark. Nakita ko kung paano nyo itinapon ang dangal ng asawa nyo para sa isang lalaking magnanakaw din. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang palasong tumatama sa dibdib ni Cassandra. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga katulong na nakikinig sa gilid ay napasinghap at ang mga bata ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang silid, nakatingin sa kanilang yaya ng may paghanga. Kasinungalingan, Ricardo, huwag kang maniniwala sa kanya. Baliw na siya dahil sa hirap. Ang baimbi ni Cassandra, ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng hiya at takot. Lumapit siya kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa isang iglap, itinaas ni Cassandra ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang tunog ng palad sa balat ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Ang ulo ni Elena ay bahagyang tumagilid sa tindi ng puwersa at ang kanyang pisngi ay nagsimulang mamula at uminit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, tanging awa lamang para sa babaeng nasa harap niya. Saktan niyo man ako ng paulit-ulit, Ma'am Cassandra. Hindi niyo na mabubura ang katotohanan. Ang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang espada. Dahil ang katotohanan ay wala sa bulsa niyo, wala sa mga maleta niyo. Narito ito sa loob ng bahay na ito, nanonood at naghihintay. Tumingin si Elena sa itaas, kung saan hawak ni Ricardo ang teddy bear ni na Jojo at Jaja. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cassandra ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Ang maskara ng pagiging perpektong asawa ay unti-unti nang nagkakabitak-bitak, inilalabas ang isang katotohanang mas pangit pa sa kamatayan. Hanggang kailan kayang panindigan ni Cassandra ang kanyang mga dula-dulaan? At ano ang gagawin ni Ricardo ngayong ang dalawang babae sa kanyang buhay ay magkaharap sa isang labanang wala ng atrasan? Akala mo ba ay bulag ako, Cassandra? Akala mo ba ay sapat na ang ganda mo para takpan ng amoy ng iyong kabulukan? Ang boses ni Lola Ignacia ay hindi na ang matinis at mapang-aping tono na narinig ni Elena kanina.
Ito ay naging mababa, malamig, at puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga ninuno. Nakatayo ang matanda sa may bukana ng hagdan. Ang kanyang abaniko ay nakatikom na at mahigpit na hawak ng kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing. Ang liwanag mula sa chandelier ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Ginagawa siyang tila isang hukom na handa ng magbaba ng huling hatol. Dahan-dahang bumaba si Lola Ignacia. Ang bawat hakbang niya sa alpombra ay tila isang mabigat na pasanin para kay Cassandra na ngayon ay unti-unti nang umaatras. Lumapit ang matanda kay Elena. Tinitigan ang namumulang pisngi ng babaeng kanyang minaliit. At pagkatapos ay lumingon kay Ricardo na tila estatwang nakatayo sa isang sulok. Ricardo, sa loob ng maraming taon, itinuro ko sa iyo na ang ating pangalan ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang baimbi ni Lola Ignacia, habang ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit. Ngunit ngayong gabi, napagtanto ko na ang ating pangalan ay dinudungisan hindi ng mga taong galing sa putek, kundi ng taong pinapasok natin sa ating higaan. Mama, ano pong sinasabi niyo? Pinaniniwalaan niyo ba ang baliw na ito? Ang pilit na tawa ni Cassandra ay tila isang basag na kristal, puno ng desperasyon. Ngunit hindi siya pinansin ni Lola Ignacia. Sa halip, lumapit ang matanda sa kambal na sina Jojo at Jaja. Lumuhod siya ng bahagya, isang bagay na bihirang gawin ng isang mapagmataas na aristokrata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng mga bata at doon ay narinig niya ang katotohanang mas matalim kaysa sa anumang ebidensya. Lola, Mommy told us to lie. She said Yaya is a bad person, but we saw Mommy put the money in Yaya's pillow. Ang bulong ni Jaja, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Iyon ang sandaling gumuho ang huling pader ng pagtitiwala ni Lola Ignacia. Nang kabanatang ito ay nang dahan-dahang kinuha ni Lola Ignacia ang panyo ni Elena. Ang panyong kanina lang ay ginamit pampunas ng alak sa kanyang sapatos. At ginamit niya ito upang punasan ng luha sa mukha ni Jaja. Isang tahimik na pagkilala na ang panyong itinuring niyang basahan ay naglalaman ng higit na kalinisan kaysa sa buong pagkatao ni Cassandra. Ricardo, sumunod kayo sa akin. Ang utos ni Lola Ignacia habang naglalakad patungo sa kanyang silid-aralan, ang lugar kung saan nakatago ang mga lihim ng kanilang pamilya. Sa loob ng silid, lumapit ang matanda sa isang malaking painting ng kanilang pamilya. Gamit ang isang maliit na susi na laging nakatago sa kanyang locket, binuksan niya ang isang maliit na compartment sa likod ng frame. Isang lihim na vault na siya lamang ang nakakaalam. Sabi mo, Cassandra, nanakaw ang mga alahas na ipinamana ko sa iyo noong nakaraang taon, hindi ba? Sabi mo ay nawala ang mga ito sa loob ng vault ni Ricardo. Ang tanong ni Lola Ignacia habang dahan-dahang binubuksan ang maliit na pinto ng bakal. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang munting hudyat ng kamatayan para sa karangyaan ni Cassandra. Nang bumukas ang vault, hindi mga dokumento ang lumabas, kundi isang tumpok ng mga itim na velvet box. Binuksan ni Lola Ignacia ang isa sa mga ito at tumambad ang isang kwintas na diamante. Ang kwintas na ayon kay Cassandra ay ninakaw din ni Elena ilang buwan na ang nakalilipas. Natagpuan ko ang mga ito sa loob ng iyong mga maleta bago mo pa man mailipat ang mga ito, Cassandra. Ang baimbi ni Lola Ignacia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inipon mo ang mga ito kasama ang 50,000 dolyar na pilit mong ibinibintang sa iba para sa iyong pagtakas kasama ang lalaking iyon. Nanigas si Cassandra. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Wala na siyang mahanap na salita. Wala na siyang magagamit na luha. Ang reyna ng gaslighting ay ngayon ay hubad na sa harap ng katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Tumingin si Ricardo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng sakit at galit. Ang teddy bear sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na bato. Dahan-dahan niyang binitiwan ang laruan.
at ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanilang pagsasama. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng katotohanan, isang tanong ang biglang pumasok sa isipan ni Elena. Kung alam na ni Lola Ignacia ang lahat, bakit hinayaan pa niyang mangyari ang kahihiyan sa hapunan? Bakit hinayaan niyang masaktan si Elena bago siya nagsalita? Ang mga mata ni Lola Ignacia ay lumingon kay Elena, isang misteryosong tingin na tila may iba pang nais ipahiwatig. Mayroon pa bang mas malalim na dahilan sa likod ng pananahimik ng matanda o bahagi lamang ito ng isang mas malaking plano na hindi pa ganap na nabubunyag? Tumigil na kayo. Huwag ninyong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Cassandra ay hindi na tao. Ito ay naging isang matinis at nakapangingilabot na hiyaw na umalingaw-ngaw sa loob ng nursery. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng desperasyon, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay wala na ni isang bahid ng kagandahang dati ay ipinagmamalaki niya. Sa kanyang isipan, ang lahat ay gumuhuna at ang tanging natitirang paraan para makatakas ay ang patahimikin ang mga munting saksi na nagkanulo sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kambal na sina Jojo at Jaja na ngayon ay nakasiksik sa sulok ng silid sa pagitan ng kanilang mga bookshelf at isang malaking tumpok ng mga unan. Ang amoy ng lavender na dati ay nakakapagpatahimik sa silid ay tila naging malansa at nakakasuffocate. Ang bawat hakbang ni Cassandra ay nagdudulot ng isang mahina, ngunit nakakatakot na kalantog sa sahig na gawa sa kahoy. Tila bawat tunog ay isang babala ng paparating na panganib. Kayong mga bata, dahil sa inyo, mawawala ang lahat sa akin. Ang baimbi ni Cassandra habang dinadamba ang balikat ni Jojo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na tela ng pajama ng bata, dahilan para mapasinghap sa takot ang anak. Ngunit bago pa man niya tuluyang masaktan ng mga bata, ang pinto ng nursery ay bumukas ng marahas. Hindi ito ang mahinhing pagpasok ng isang alila. Ito ay ang mabilis at determinadong pagdating ni Elena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang tambol na nagbababala ng digmaan. Nang makita niya ang mga kamay ni Cassandra sa balikat ni Jojo, ang takot ni Elena ay napalitan ng isang matinding giting na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Bitawan niyo sila, Ma'am Cassandra. Ang sigaw ni Elena habang mabilis na lumalapit. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang kanyang buong lakas, dinaluhong niya si Cassandra at pilit na iwinaksi ang mga kamay nito mula sa bata. Ang sumunod na tagpo ay isang mabilis at emosyonal na pagtutunggali. Nagkaroon ng tulakan sa gitna ng silid. Ang bawat tulak ni Cassandra ay puno ng pait at galit, habang ang bawat harang ni Elena ay puno ng pagmamahal at proteksyon. Ang kanilang mga katawan ay tumatama sa mga muebles, lumilikha ng mga mahihinang yanig sa buong paligid. Ngunit hindi iniinda ni Elena ang anumang sakit sa kanyang mga braso o likod. Ang naganap ng mabilis na binuhat ni Elena ang dalawang bata at inilagay ang mga ito sa likod ng kanyang katawan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likuran ay nagsilbing isang matatag na pader laban sa anumang pananakit ni Cassandra. Huwag kayong matakot, Jojo, Jaja. Nandito si Yaya. Walang mananakit sa inyo habang nandito ako. Ang mahinahong bulong ni Elena na tila isang himig sa gitna ng bagyo. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kapanatagan sa nanginginig na mga bata. Lalong nagngit-ngit si Cassandra. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasutsot, tila isang hayop na nasugatan at nais na lamang manira ng lahat. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na katulong lang. Wala kang karapatang humarang sa akin. Sa kanyang desperasyon, tumingin si Cassandra sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa isang mabigat na plorerang gawa sa marmol na nakapatong sa side table, isang regalo ni Ricardo na sumisimbolo sa kanilang katayuan. Kinuha niya ito nang may panginginig ang mga bisig. Itinaas sa itaas ng kanyang ulo at ang kanyang mga mata
ay naniningkad sa tindi ng pagnanais na tapusin ang lahat ng kanyang pasakit sa pamamagitan ng paghampas nito kay Elena. Napatitig si Elena sa Florera. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiwas. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa kambal sa kanyang likuran, handang tanggapin ang anumang bagsak ng marmol, mailigtas lamang ang mga bata. Ang katahimikan sa loob ng nursery ay naging kasing talim ng isang patalim na handa ng humiwa. Ngunit bago pa man maibaba ni Cassandra ang nakamamatay na Florera, isang marahas na pagbalandra ng pinto sa pader ang lumikha ng isang nakabibinging tunog na yumanig sa buong silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob at isang dambuhalang anino ang humaba sa sahig patungo sa kinaroroonan ni Cassandra at Elena. Sino ang dumating? Si Ricardo ba na handa ng iligtas ang kanyang pamilya? O isang taong hindi inaasahan na magdadala ng panibagong twist sa madilim na gabing ito? Ibagsak mo ang Florerang yan, Cassandra, bago ko hayaang ang katotohanan ang bumagsak sa iyo ng mas matindi kaysa sa marmol na hawak mo. Ang boses ni Ricardo ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat, nagdadala ng isang uri ng ginaw na nakaparalisa. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng puot at pagkadismaya. Sa kanyang isang kamay ay hawak niya ang isang tablet, at sa kabila naman ay ang kulay kapeng teddy bear na si Brownie. Ang tahimik na saksi sa lahat ng dusa sa loob ng mansyong iyon. Dahan-dahang ibinaba ni Cassandra ang Florera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, at ang marmol ay lumikha ng isang mahinang kalantog nang pumatong ito sa mesa. Tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at pasutsot, habang ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Ricardo at kay Elena, na hanggang ngayon ay nagsisilbing kalasag ng mga bata. Rick, let me explain. I was scared. Akala ko sasaktan ni Elena ang mga bata. Ang pilit na pagsusumamo ni Cassandra, ang kanyang boses ay puno ng pekeng panginginig. Isang huling pagtatangka ng gaslighting, isang huling sayaw sa ibabaw ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit hindi na tumugon si Ricardo sa pamamagitan ng salita. Itinaas niya ang tablet at pinindot ang play button. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Cassandra. Inilalantad ang bawat guhit ng takot at guilt. Doon, sa malinaw na video footage mula sa mata ni Brownie, nakita ang lahat. Nakita ang pagpasok ni Cassandra sa silid ni Elena sa gitna ng gabi. Nakita ang maingat niyang paglalagay ng bundle ng dolyar sa ilalim ng unan, at higit sa lahat, nakita ang kanyang mapanuyang ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang ginawa. Daddy, Mommy told us Elena is a thief. Ang boses ni Jojo ay bumasag sa nakabibinging katahimikan. But Mommy lied. We saw her, Daddy. We saw Mommy hiding the money. Iyon ang sandali ng tuluyang pagguho. Ni Ricardo ay nang dahan-dahan siyang lumapit kay Elena. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang paghawak sa balikat ni Elena at ang marahang pagtango ay sapat na upang maramdaman ni Elena ang isang malaking pasabog ng ginhawa sa kanyang dibdib. Ang 7 taon ng katapatan ay hindi pala tuluyang nabaon sa limot. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbangon mula sa putik. Cassandra, sapat na! Ang baimbi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. I saw the messages on your iPad. I saw your plans with Mark. I saw how you betrayed not just me, but your own children. How could you be so heartless? Tumawa si Cassandra. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng baliw na desperasyon na umaling-awngaw sa 4 na sulok ng nursery. Ang kanyang mukha ay naging kasing pait ng lason. Heartless? You were always too busy with your billions, Ricardo. You never cared about me. Mark gave me the attention I deserved. And yes, I took the money. I took the jewels because I deserve a better life than being stuck in this golden cage with you. Humarap siya kay Elena.
Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit. You think you won, Elena? You think after all this, you'll be the hero? Sa tingin mo ba ay mabibigyan mo ng buhay ang anak mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra bago niya binigkas ang mga salitang tila isang sumpa. You're too late, Ricardo. The $50,000, I've already sent it all to Mark. He's probably halfway to Europe by now. Wala na kayong makukuha. Wala nang pambayad si Elena sa operasyon ng anak niya. We both lose, Ricardo. We all lose. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang babala ng paparating na trahedya. Kung wala na ang pera, paano na si Ana? Paano na ang kanyang anak na naghihintay ng milagro sa probinsya? Tumingin si Ricardo kay Cassandra nang may halong awa at pandidiri. You think Mark loves you? You think he's waiting for you? Isang huling tingin ang ibinigay ni Ricardo sa kanyang asawa bago niya kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag ang kailangan niyang gawin. Isang tawag na magdedeklara kung sino ang tunay na magwawagi sa madilim na gabing ito. Ngunit sa labas ng mansyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimula ng marinig. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay tumatalbog sa mga bintana ng nursery. Ang hustisya ay paparating na. Ngunit sapat ba ito para iligtas ang buhay ng isang inosenteng bata na libu-libong kilometro ang layo? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Cassandra? Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay ng mga taong tapat sa akin? Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis sa labas ay patuloy na naglalaro sa mga pader ng mansyon. Ang kulay asul at pula ay tila mga aninong nagsasayaw sa gitna ng trahedya. Sa loob ng silid, ang amoy ng mamahaling pabango ni Cassandra ay tila naging mapanghi at nakakasuka. Isang amoy ng nabubulok na kasinungalingan na hindi na kayang itago ng anumang karangyaan. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang cellphone at pinindot ang speakerphone. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng takot at panginginig. Sir Ricardo, nahuli na po namin si Mark sa airport. Sinubukan niyang tumakas lula ng flight patungong Singapore. Pero bago pa man siya makasampa sa eroplano, naharang na siya ng ating mga tauhan at ng mga awtoridad. Ang ulat ng boses sa telepono. Nanigas si Cassandra. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nanginig at ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng hindi maipaliwanag na sakit. Hindi totoo yan. Mark wouldn't do that to me. Sinabi niyang hihintayin niya ako. Hihintayin ka? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Cassandra, tiningnan namin ang lahat ng logs. Ang $50,000 na ipinadala mo? Agad niyang withdraw iyon at inilipat sa isang account sa ilalim ng ibang pangalan. Wala siyang balak na isama ka. Ginamit ka lang niya, gaya ng paggamit mo sa amin ni Elena. Iyon ang sandali ng tuluyang pagguho ng mundo ni Cassandra. Nang kabanatang ito ay nang dahan-dahang napaupo si Cassandra sa sahig, sa gitna ng kanyang mga mamahaling maleta na punong-puno ng mga alahas na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang kahihiyang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at pagmamataas, ay ngayon ay tila isang basang sisiw na walang matakbuhan. Ang mga pulis ay pumasok sa loob ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila bawat pintig ng hustisya na matagal nang hinihintay ni Elena. Dahan-dahang nilapitan ng isang opisyal si Cassandra at inilapat ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng bakal na nagkandado sa kanyang mga bisig ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Ma'am Cassandra, you are under arrest for theft, fraud, and child endangerment. Ang malamig na pahayag ng pulis.
Tumingin si Cassandra kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng pait, ngunit wala na siyang masabi. Nakatayo si Elena sa isang sulok, yakap-yakap pa rin ang kambal. Walang bakas ng saya sa mukha ni Elena. Tanging awa lamang ang nakita ni Ricardo sa mga mata ng babaeng biktima ng lahat ng ito. Isang makata na sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang nagsasabing ang bawat kasama ang itinanim ay may sariling anihan ng dusa. Yaya Elena, are you going to leave us again? Ang bulong ni Jaja habang mahigpit na nakakapit sa damit ni Elena. Hinalikan ni Elena ang noo ng bata. Hinding-hindi na, Jaja. Nandito na si Yaya. Habang kinakaladkad si Cassandra palabas ng mansyon, narinig ang kanyang huling hiyaw. Isang hiyaw ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Rick, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Rick! Ngunit hindi lumingon si Ricardo. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang cellphone pa rin. Yes, attorney. I want the maximum sentence. Walang piyansa. At tungkol sa pera, kailangan nating matrace kung nasaan na ang huling sentimo. Lumingon si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elena, yung anak mo, si Ana, tinawagan ko na ang ospital. Isang private helicopter ang paparating na para dalhin siya sa pinakamagaling na puso center dito sa Maynila. Lahat ng gastos, ako na ang bahala. I'm so sorry, Elena. I'm so sorry. Napaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang bawat dalangin niya sa gitna ng ulan ay tila narinig na ng langit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Ricardo. Ang pera ay maaring maibalik at ang anak ni Elena ay maaring maligtas. Pero paano ang sugat na iniwan ni Cassandra sa puso ni na Jojo at Jaja? At sino si Mark sa buhay ni Cassandra? Isang simpleng manliligaw lamang ba siya? O may mas malalim pa itong kaugnayan sa nakaraan ng kanilang pamilya? Elena, hindi sapat ang lahat ng salita sa mundo para burahin ang sakit na idinulot ko sa iyo. Sa bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata, ako ang may kasalanan. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, tila isang basag na instrumentong pilit na tumutugtog ng huling himig. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay, ang lugar kung saan madalas dalhin ni Elena ang kambal upang maglaro sa lilim nito. Ang gabi ay payapa na. Ang ulan ay tuluyan ng tumigil, nag-iwan ng amoy ng basang lupa at halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche na tila nakikiramay sa bigat ng damdamin sa pagitan nila. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Elena. Nakita niya ang mga gasgas sa palad ng babae, mga sugat na nakuha nito nang itulak siya palabas sa subdivision sa gitna ng unos. Ang bawat sugat na yon ay tila isang mantsa sa konsensya ni Ricardo. Isang paalala na ang kanyang kayamanan ay hindi nakaprotekta sa taong pinakamatapat sa kanyang pamilya. Sir Ricardo, huwag na po kayong humingi ng tawad. Ang mahinang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga bituing dahan-dahang sumisilip mula sa mga ulap. Naiintindihan ko po. Mahal niyo lang po ang asawa niyo at ang mga bata. Sinunod niyo lang po ang idinidikta ng inyong puso. Ngunit nabulag ang puso ko, Elena. Ang baimbi ni Ricardo habang dahan-dahang humahakbang palapit. Nabulag ako sa kinang ng mga kasinungalingan at nakalimutan kong ang tunay na hiyas ay nasa harap ko na pala. I failed as a husband, but most of all, I failed as a human being. Hinayaan kong hiyain ka ni Mama. Hinayaan kong itapon ka na parang basura. Ang naganap ng kuhanin ni Ricardo ang kanyang sariling puting panyo mula sa bulsa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Elena. At sa unang pagkakataon, ang kanilang mga balat ay nagkadikit. Ang init ng kamay ni Ricardo ay tila isang kuryenteng gumuhit sa katawan ni Elena.
nagdadala ng isang uri ng kilig na hinaluan ng pait at kaba. Gamit ang panyo, dahan-dahang pinunasan ni Ricardo ang huling bahid ng luha sa pisngi ni Elena. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Salamat po, Sir Ricardo. Ang bulong ni Elena. Dahan-dahang iniiwas ang kanyang tingin dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman. Don't call me Sir Elena, please. Ang pakiusap ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Hindi ko alam kung paano babawi sa'yo. Sinigurado ko na sa ospital na nasa pinakamabuting kamay si Ana. Ang private plane ay nakalapag na sa probinsya. Magiging maayos ang anak mo. Pangako iyan. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pasabog ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging dahilan para mabuhay, ay maililigtas na. Ngunit sa likod ng pasasalamat na iyon ay ang katanungang bumabagabag sa kanya. Ano na ang mangyayari sa kanya sa bahay na ito? Matapos ang lahat ng kahihiyan, kaya ba niyang manatili sa piling ng pamilyang tumalikod sa kanya? Tumingin si Ricardo ng diretso sa mga mata ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Elena ang isang uri ng katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Cassandra. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng pagsisisi, ngunit mayroon din itong isang uri ng pag-asa. Isang pag-asa na tila naghahanap ng kanlungan. Elena, alam kong wala akong karapatang humiling sa iyo matapos ang lahat. Ang simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay bumaba ng bahagya. Tila isang lihim na ibinubulong sa hangin. Pero pakiusap, huwag kang aalis. Ang kambal, hindi sila titigil sa pag-iyak hanggat wala ka. At ako, kailangan kita. Kailangan kita para ipaalala sa akin kung paano maging isang mabuting tao muli. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging dumaan sa pagitan nila ay tila may dalang mga pangako ng isang bagong simula. Ngunit kasama nito ang bigat ng nakaraan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa mabagal na pag-ugoy ng mga dahon ng mangga. Sir Ricardo, kailangan ko pong pag-isipan. Ang tanging nasabi ni Elena bago niya dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad patungo sa mansyon. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang huling sinabi ni Ricardo na tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik. Hihintayin ko ang sagot mo, Elena, kahit gaano katagal, dahil ngayong gabi, napagtanto ko na ang mansyong ito ay hindi tahanan kung wala ang isang taong may pusong katulad ng sayo. Habang naglalakad si Elena, isang pamilyar na tunog ng isang sasakyang papasok sa gate ang narinig niya. Isang sasakyang hindi kailanman niya inaasahang babalik sa gabing ito. Sino ang dumating? Ang abogado ba ni Ricardo para sa annulment? O isang anino mula sa nakaraan ni Cassandra na magdadala ng panibagong twist sa kanilang unti-unting naghihilom na mundo? Ligtas na siya, Elena. Ang anak mo ay gising na at naghahanap sa iyo. Ang mga salitang yon mula kay Ricardo ay tila isang malamyos na himig na bumuhay sa bawat himaymay ng pagkatao ni Elena. Nakatayo sila sa malawak na beranda ng mansyon habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng gininto ang liwanag sa paligid na tila isang basbas mula sa langit. Ang amoy ng basang damo at sariwang hangin pagkatapos ng unos ay nagdala ng panibagong pag-asa, isang amoy ng pagsilang na muling nagbigay kulay sa maputlang mundo ni Elena. Ang sasakyang dumating kagabi ay ang pribadong doktor ni Ricardo. Dala ang balitang matagumpay ang operasyon ni Ana sa Maynila. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang pasasalamat na walang katapusan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa rehas ng beranda. Tila ba doon niya kinukuha ang lakas para hindi bumagsak sa tindi ng kagalakan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Sir Ricardo. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay pumuputok sa pagitan ng mga hikbi ng kaligayahan.
Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang inang nakahanap muli ng dahilan para ngumiti. Isang hindi inaasahang tagpo ang naganap nang lumabas si Lola Ignacia mula sa loob ng bahay. Ang matandang babae, na dati ay kasing tigas ng bato ang puso, ay dahan-dahang lumapit kay Elena. Ang kanyang mukha ay wala na ni isang bahid ng pagmamataas. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Elena, tanggapin mo ito. Ang baimbi ni Lola Ignacia habang iniabot ang kahon. Nang buksan ito ni Elena, nakita niya ang isang medalyon ng Birheng Maria na gawa sa purong ginto, isang pamanang hiyas ng pamilya. Ito ay pag-aari ng aking ina. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi bilang bayad sa iyong serbisyo, kundi bilang pagkilala sa iyong kadakilaan bilang isang ina at bilang isang tapat na kaibigan ng pamilyang ito na nagpabago sa lahat. Ang dahan-dahang paghawak ni Lola Ignacia sa kamay ni Elena ay tila isang tulay na nag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo. Ang init ng palad ng matanda ay puno ng pagsisisi at pagtanggap. Sa sandaling iyon, ang hiya na naramdaman ni Lola Ignacia ay napalitan ng isang malalim na utang na loob. Isang pagkilalang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa lalim ng katapatan. Patawarin mo ako, Elena, sa lahat ng aking nasabi. Ang bulong ni Lola Ignacia, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng emosyon. Mula ngayon, hindi ka na ituturing na katulong sa bahay na ito. Ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Mabilis na tumakbo ang kambal patungo kay Elena. Sina Jojo at Jaja ay masaya nang naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapahayag ng tagumpay ng kabutihan. Yaya, isasama po ba natin si Ana rito? Maglalaro po ba tayo sa playground? Ang tanong ni Jojo habang nakayakap sa binti ni Elena. Ngumiti si Elena. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Oo, mga anak, isasama natin siya rito at hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Tumingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pag-ibig na dahan-dahang umuusbong mula sa abo ng kanyang nakaraan. Alam niya na ang sugat na iniwan ni Cassandra ay malalim. Ngunit sa harap ni Elena, nararamdaman niya ang isang uri ng paghilom na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang bawat sulyap ni Ricardo ay may dalang pangako ng isang kinabukasang malayo sa dusa. Ngunit sa gitna ng katahimikan at kaligayahan, isang liham ang iniabot ng security guard kay Ricardo. Ang sobre ay may tatak ng kawanihan ng bilangguan, isang sulat mula kay Cassandra. Ang bawat titik sa sobre ay tila isang aninong pilit na humihila pabalik sa madilim na kahapon. Ano ang nilalaman ng sulat ni Cassandra? Isa ba itong huling pagtatangka para manggulo o isang tunay na pagsisisi mula sa loob ng rehas? At handa na ba ang puso ni Elena na harapin ang huling hamon ng kanyang nakaraan bago siya tuluyang makalaya sa piling ni Ricardo? Ang bawat pahina ng kanilang buhay ay unti-unti nang nabubuklat at sa pagkakataong ito, ang tinta ay hindi nagawa sa luha, kundi sa pag-asa na dahan-dahang sumusibol sa bawat sulok ng mansyon. Bakit ka pa naparito? Para pagtawanan ako? Para ipakita na ikaw na ang reyna sa mansyong dati ay sa akin? Ang boses ni Cassandra ay hindi na ang matinis at mapang-aping tono na narinig ni Elena noon. Ito ay naging paos, mahina, at puno ng pait, na tila nagmumula sa isang pusong wala nang natitirang pag-asa. Sa loob ng malamig at madilim na silid ng dalaw sa bilangguan, ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa amoy ng antiseptic, isang amoy ng pagkakakulong na tila sumasakal sa bawat hininga. Ang liwanag mula sa isang maliit na bintanang may rihas ay nagbibigay ng matalim na anino sa mukha ni Cassandra. Inilalantad ang bawat guhit ng hirap at ang mga matang dati ay nagniningning sa yabang, ngunit ngayon ay tila dalawang hungkag na balon.
Dahan-dahang naupo si Elena sa kabilang panig ng lamesang gawa sa semento. Ang kanyang suot ay simple lamang, isang malinis na blusa at maong na pantalon. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang alahas. Tumingin siya kay Cassandra, hindi nang may galit o paghihiganti, kundi nang may malalim na habag na tanging ang isang taong nakaranas ng matinding dusa ang makakaramdam. Hindi ako naparito para saktan ka, Cassandra. Ang mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng mainit na silid. Naparito ako dahil binasa ko ang sulat mo at dahil gusto kong iwanan ang lahat ng pait ng nakaraan sa labas ng mga pader na ito. Ang naganap ng ilabas ni Elena ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng lamesa patungo kay Cassandra. Nang buksan ito ng huli, nakita niya ang isang drawing ni na Jojo at Jaja kung saan may 4 na taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa tabi ng larawan ng kanilang ina ay may nakasulat na maliit na Mommy. Ang mga bata, palagi kanilang itinatanong. Ang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa katapatan. Hindi ko hinayaang mapuno ang puso nila ng galit sa iyo. Dahil kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nagbigay ng buhay sa kanila. Nanginig ang mga kamay ni Cassandra habang hinahawakan ang drawing. Ang bawat guhit ng Crayola ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang huling depensa. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang unang pagkakataon mula nang siya ay makulong. Ang mga tunay na luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi gawa sa pag-arte, kundi sa isang matinding pagsisisi na tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Napakasama ko sa iyo, Elena. Ninakawan kita ng dangal, pinilit kitang itapon sa kalsada, at sinubukan kitang saktan. Ang baimbi ni Cassandra sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Pero heto ka, binibigyan mo pa rin ako ng dahilan para mabuhay. Bakit? Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Cassandra. Ito ay para sa akin. Ang makata at malalim na tugon ni Elena habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Cassandra sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng palad ni Elena ay tila isang gamot na naglalayong maghilom ng isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Ayokong dalhin ang galit mo sa puso ko habang inaalagaan ko ang mga anak mo. Pinatawad na kita, Cassandra. Matagal na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang panalangin. Ang bawat paghinga ni Cassandra ay may dalang bigat ng katotohanang nawala sa kanya ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Ang marangyang buhay, ang mga party, ang mga alahas, ang lahat ng iyon ay nagmukhang basura kumpara sa simpleng kapayapaang dala ni Elena sa sandaling iyon. Patawad. Ang huling salitang binigkas ni Cassandra bago siya dahan-dahang tumalikod upang bumalik sa kanyang selda. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa malamig na semento ay tila bawat hakbang patungo sa isang mahabang paglalakbay ng pagbabago. Lumabas si Elena sa bilangguan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na nagpapahayag na tapos na ang lahat. Nakita niya si Ricardo na naghihintay sa kanya sa tabi ng sasakyan, kasama ang kambal na masayang kumakaway mula sa bintana. Ang nangiti ni Ricardo ay puno ng paghanga at isang uri ng pangakong wala ng katapusan. Handa ka na bang umuwi? Ang tanong ni Ricardo nang may lambing sa boses habang dahan-dahang hinahawakan ang baywang ni Elena upang alalayan itong makasakay. Handa na ako, Ricardo. Handa na tayong lahat. Ang sagot ni Elena, ang kanyang puso ay puno ng katahimikan na tila isang lawang walang anumang alon. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay pa uwi, isang pamilyar na kanta ang tumugtog sa radyo. Isang kantang madalas kantahin ni Elena sa kanyang anak na si Ana. Isang huling paalala na sa kabila ng lahat ng dusa, ang pag-ibig at katapatan ang laging may huling salita.
Handa na ba ang lahat para sa huling yugto ng kanilang kwento? At anong sorpresa ang naghihintay sa kanila sa mansyong dati ay puno ng dusa, ngunit ngayon ay puno na ng pag-asa? Ang mansyon na dati ay parang isang gintong hawla, malamig at puno ng mga lihim, ay ngayon ay nagniningning na sa tunay na liwanag ng kagalakan. Ang amoy ng masarap na litson, pansit at sari-saring kakanin ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na nakakalat sa buong hardin. Ngayong gabi, ang Forbes Park ay tila naging saksi sa isang pista ng pasasalamat. Isang pagdiriwang na hindi para sa yaman, kundi para sa katotohanang nagpalaya sa isang pamilya. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tawanan, at ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga ay tila mga bituing bumaba sa lupa upang makilahok sa saya. Sa gitna ng hardin, sina Jojo at Jaja ay masayang nakikipaglaro sa isang batang babae na may mahabang itim na buhok at mapupulang pisngi. Si Ana, ang anak ni Elena. Ang bawat takbo at tawa ni Ana ay tila isang milagro para kay Elena na nakamasid sa malayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Ang operasyon ay naging matagumpay at ang kanyang anak ay ngayon ay malakas na at puno ng buhay. Ang bawat pangarap na inakala ni Elena na malulunod sa ulan ay ngayon ay unti-unti nang nagkakatotoo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang naganap ng tumayo si Lola Ignacia sa gitna ng hapagkainan. Itinaas niya ang kanyang baso ng wine, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paningin ay nakatuon kay Elena na nakaupo sa tabi ni Ricardo. Mga kaibigan, nais kong magbigay ng parangal sa isang babaeng nagturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan. Ang baimbi ni Lola Ignacia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng respeto. Elena, hindi ka lang namin itinuturing na bahagi ng pamilya. Ikaw ang naging sandigan namin sa gitna ng unos. Salamat sa iyong katapatan at salamat sa pagliligtas hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin sa aming mga puso. Ang pagpalakpak ng mga bisita ay tila isang matunog na agos ng pagtanggap na bumalot kay Elena. Dahan-dahan niyang naramdaman ang init ng kamay ni Ricardo na lapat sa kanyang likuran. Isang haplos na puno ng pag-iingat at pangako. Nang matapos ang kainan, dahan-dahang lumabas sina Ricardo at Elena patungo sa balkonaheng nakaharap sa malawak na lawn. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na ang mabigat na katahimikan ng pagdududa, kundi isang kilig na sandali na puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Ang sikat ng buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa mukha ni Elena. Ginagawa siyang tila isang reyna ng sarili niyang tadhana. Elena, ang mahinang bulong ni Ricardo habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ng babae. Salamat sa pananatili. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Pero sa bawat hakbang na gagawin ko mula ngayon, gusto kong kasama kita. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kamay ni Elena at hinalikan ng likod nito nang may matinding lambing. Ang bawat daliri ni Ricardo ay dahan-dahang sumasala sa mga daliri ni Elena. Tila ba tinitingnan kung paano sila perpektong magkadikit. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit at ang init ng hininga ni Ricardo sa kanyang pisngi ay nagdulot ng isang matamis na panginginig sa buong katawan ni Elena. Hindi ko po kayo iiwan, Ricardo. Ang tugon ni Elena, ang kanyang boses, ay tila isang panata sa ilalim ng mga bituin. Dahil ang bahay na ito na ang aking tahanan. Hinarap ni Ricardo si Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapat sa mga pisngi nito. Pinaglapit nila ang kanilang mga noo. Ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa't isa na tila isang nagkakaisang himig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dusa, ang lahat ng pang-aapi, at ang lahat ng luha sa nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang pag-ibig na dahan-dahang umusbong mula sa katapatan at pagtitiis. Sa ibaba narinig nila ang muling pagtawa
nina Jojo, Jaja at Ana. Ang tunog ng mga batang naglalaro ay tila ang huling hininga ng kagalakan na tumatapos sa kanilang kwento. Ang mansyon ay hindi na isang gusali ng mga bilyonaryo. Ito ay naging isang kanlungan ng mga pusong natutong magpatawad, magtiwala at magmahal muli. Dahan-dahang naglakad ang dalawa pabalik sa loob, magkahawak kamay, handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang dusa ay tapos na at ang bahaghari ay tuluyan ng sumilay matapos ang pinakamahabang unos sa kanilang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang mga bakas ng ulan sa labas ng mansyon ay matagal na ring natuyo. Pinalitan ng isang masiglang hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas at hiyas ng umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana, nagbibigay ng mainit na haplos sa bawat sulok ng bahay na dati ay balot ng lamig at pagdududa. Ang amoy ng masarap na sinigang na niluluto sa kusina ay humahalo sa halimuyak ng sariwang kape. Isang amoy ng tahanan na matagal nang hinahanap ni Ricardo at ng kanyang mga anak. Sa gitna ng malawak na damuhan, 3 bata ang masayang nagtatakbuhan. Sina Jojo, Jaja at si Ana ay magkakahawak kamay habang hinahabol ang isang makulay na saranggola sa asul na langit. Ang tawa ni Ana ay malakas at puno ng buhay. Wala na ang hirap sa paghinga na dati ay nagpapahina sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang himala, isang patunay na ang katapatan at sakripisyo ay may sariling gantimpala mula sa langit. Nakatayo si Elena sa beranda, pinagmamasdan ng mga bata ng may malalim na katahimikan sa kanyang puso. Ang kanyang suot ay hindi na ang kupas na apron, kundi isang simpleng damit na gawa sa seda na nagbibigay diin sa kanyang likas na ganda at dignidad. Hindi na siya tinatawag na yaya o katulong. Siya na ang nagpapatakbo sa buong mansyon bilang katuwang ni Ricardo sa lahat ng bagay. Ang bawat katulong sa bahay ay tumitingin sa kanya ng may respeto, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso na hindi kailanman nagbago. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa baywang ni Elena habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang noo sa balikat nito ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang init ng katawan ni Ricardo ay nagbigay kay Elena ng katiyakan na ang lahat ng dusa ay isa na lamang malayong alaala. Elena, tingnan mo sila. Ang bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang katotohanan ay laging mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Humarap si Elena kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa tindi ng pag-ibig. Ang katotohanan ay parang ginto, Ricardo. Maaaring ibaon ito sa putik, pero hindi ito kailanman mawawalan ng kinang. At ang pagpapatawad, iyon ang susi para tuluyan tayong makalaya. Isang mabilis na kilig na sandali ang naganap nang dahan-dahang ilapit ni Ricardo ang kanyang mukha sa mukha ni Elena. Ang kanilang mga labi ay bahagyang nagkadikit sa isang halik na puno ng pangako at respeto. Isang halik na nagsasabing ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho, pinalitan ng isang pagkakaisa na hindi na kayang sirain ng anumang bagyo. Sa loob ng bilangguan, si Cassandra ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Sa kanyang selda, nakapaskil ang bawat drawing na ipinapadala ng kambal sa kanya buwan-buwan. Wala na ang kanyang mga alahas at mamahaling damit, ngunit sa bawat liham ng pagsisisi na isinusulat niya kay Elena, tila unti-unti ring nalilinis ang kanyang kaluluwa mula sa putik ng kanyang kasakiman. Ang pagpapatawad ni Elena ang naging mitsa ng kanyang dahan-dahang pagbabago. Isang huling milagro ng katapatan na humaplos maging sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Si Lola Ignacia naman ay madalas nang makitang kalaro ang mga bata sa hardin. Ang kanyang abaniko ay ginagamit na niya
para paypayan si Ana habang nagkukwento tungkol sa mga alamat ng kanilang pamilya. Ang mansyon ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang kanlungan ng mga pusong natutong magmahal ng walang kondisyon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iwan ito ng kulay kahel at lilang guhit sa langit, isang bahaghari matapos ang pinakamahabang unos. Ang emaga bakas ng katapatan ay hindi na lamang mga sugat sa balat, kundi mga gintong pilat sa puso na magsisilbing gabay sa kanilang lahat sa bawat bukas na darating. Ang katapatan ay nagtagumpay, ang pag-ibig ay nanatili, at ang pamilya ay muling nabuo sa ilalim ng basbas ng katotohanan.